Maraming salamat po, Mr. Perlas. Maraming salamat, Arnold Clavio. Ang susunod pong sasagot, ang dating Secretary ng Department of National Defense, si Gilbert Gibo Teodoro. Without mental reservation. Ang pambato ng administrasyon ay si Defense Secretary Gilberto Gibo Teodoro Jr. Nagtapos siya ng Commerce sa De La Salle University at Law sa Universidad ng Pilipinas at noong 1989, nakuha niya ang pinakamataas na marka sa Philippine Bar Exams. Sa Harvard Law School siya nagtapos ng Masters of Law. Lisensyado rin siyang mag-abogado sa New York at commercial pilot rin siya at Coronel sa Philippine Air Force Reserve. Si Teodoro ang pinakabatang Defense Secretary na naupo sa pwesto. Darito po ang aking isang tanong. Napili kayo ng partido niyon maging standard bearer kasi winnability daw po. And patuloy kayo nag-express ng loyalty kay Pangulong Arroyo. Pero sa huling mga survey, medyo nangungulelat pa rin po yung percentage ninyo. So, aaminin nyo ba na talagang mabigat na bagahe si Pangulo Arroyo sa inyo pong darating na kampanya? Sa tingin ko, etong mababang survey ratings, dala na lang ng kakulangan ng exposure ko dahil nga sa bigat ng tindi ng aking obligasyon bilang kalihim ng tanggulang pambansa. Ginalang ko, nirespeto ko ang institusyon at minsan hindi ko ginamit ito sa pampolitika, no? Sa personal na pamumulitika. Lalong-lalo na nung Undoy at nung Pepeng. Kasi itong halalan na to, ang tugunan o ang itatanong na ating taong bayan dito, sino ba ang kandidato? Ano ba ang plataporma? At sa darating na panahon, ang pakipagtalakayan natin sa sambayanan ay magiging tungkol sa mga issues, mga plataforma at programa na gusto mong gawin bilang isang kandidato para sa hinaharap ng bansa. Ang mga katanungan sa partido at ang mga personalidad nito dapat isang tabi ng ating bayan. Pagkat kinabukasan ng pinag-uusapan dito, hindi pang kasalukuyan. At kung ano ang kakayahan namin bilang mga kandidato at ano ang maiaalok namin sa aming mga kababayan. Yan ang dapat nabatayan. At inaasahan ko, pag pantay-pantay na oportunidad na humarap sa ating mga kababayan sa larangan ng politika, pag election period at campaign period, lalabas din ang tunay na pasya ng ating kababayan hinggil sa isa't isa sa amin. At inaasahan ko, tataas naman ang appreciation ng ating mga kababayan sa akin. Mula naman sa Institute for Political and Electoral Reform, si Ginoong Mon Casiple, may isang tanong din po sa inyo. Secretary Teodoro, ito po ang aking isang tanong. Ang ating bansa po ay nakaranas ng insurgency at lahat ng presidente natin ay hindi nalutas ang problemang ito. Sa inyo po, kung kayo ay naging presidente, meron ba kayo at ano po yon ang isang final solution sa usaping yan? Salamat sa katanungan mo. Ang nakita natin sa masusing pag-aaral sa dinami-dami ng insurgencies ay sa kadahilan ng hindi sustainable ang development sa mga lugar pagkat hindi mabigyan ng malawakang pansin ang peace and order. Bakit po? Kulang ang investments po natin sa ating kapulisan at ang ating sundalo. Sa dinami-dami ng mga misyon ng ating mga sundalo, hindi nila mabantayan sa isang mahabang panahon ang isang lugar upang tuloy-tuloy ang development. Tayo po ay may pinakamaliit na gastusin sa buong mundo. Sa isa sa mga bayan sa buong mundo, pinakamaliit ang gastusin sa National Defense at Kapulisan. Kailangan po natin na ma-assure ang communities ng seguridad. At sa dami ng sundalo natin na 120,000 sa 90 milyones na Pilipino at archipelagic pa, kapuluan ang ating bansa, hindi natin maasigura sa laki ng armed forces at kapulisan na tahimik, tunay na tahimik ang isang lugar. At sinusubukan natin palitan ang paggugol dito sa pamamagitan ng alternatibong mga arrangements na peace agreements at iba't iba pang mga alternative arrangements. Ngunit tama po itong mga arrangements na to, pero kinakailangan na may magbabantay pa rin sa mga komunidad upang maging deterrent o balakid sa kung sino man nagbabalak na manggulo. At ang paglihis natin sa paggugol dahil sa pagsalalay sa dayuhan ng araw or sa ibang pangangailangan ngayon ay siyang pinakamalaking problema kaya hindi po natatapos ang insurgency. Kahit isang matahimik na lugar, kailangan din po ng bantay at yan po ang kakulangan natin.
May isa pa po tayong tanong na kailangan sagutin. Pumili na po kayo sa screen ng numero. Pera lang po 3, 4, 5, 7, 8. 1. 1. Ay, unang tanong. Ito ang isang tanong ko. Papayag ka ba na sa buong panahon ng iyong panunungkulan, lahat ng iyong ari-arian at mga tinatangkilik, maging ng iyong mga mahal sa buhay ay mananatiling frozen? Sa mga tweet, your financial growth should be proportional to the economic performance of the country. Ano, kakagat ka ba? Alam nyo to, sa usapin ng pagbabayad ng sweldo, papayag po ako na katambalan ang performance bonus. Ngunit, ang aking lehitimo na pag-aari, hindi makatarungan, yan ay iwanang frozen. Dapat i-disclose, ngunit dapat din ang lahat ng tao ay may pantay-pantay na kapangyarihan na isigurado ang kanyang kinabukasan. Pantay-pantay, lehitimo, ngunit dapat alam ng publiko. At yan ang pinakamalaking balakid sa growth of public governance dito. Ang kulang sa compensation at motivational schemes ng ating gobyerno. Kapag nabigyan natin ng sapat na motivational schemes ang public sector, palagay ko 100% ang improvement nito. At yan ang makabagong politika na dapat nating harapin. Okay, maraming salamat po. Maraming salamat, Mr. Nicanor Nick Perlas at Secretary Gilbert Gibo Teodoro. Susunod, mga kapuso, sa GMA News and Public Affairs Presidential Forum, isang tanong, Brother Eddie Villanueva at Senador Manuel Villar.